Election season na naman. So maraming kandidato o tao ang magsasabi na ako'y makabayan, ako'y makadiyos, ako'y makatao. Iba, sasabihin nila, ako'y makakalikasan o ako'y makamahirap. Sa Luke chapter 18 verses 9 to 14, sa daily gospel reading na to, nagdasal ang isang tax collector. At ito ang kanyang dasal. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Inaamin niya na isang sinner, isang makasalanan. At ang kanyang dasal ay isang klase ng act of contrition, prayer of contrition. Hindi yung feeling lang niya, he feels bad about himself or feeling bad about yourself. He was praying with a contrite heart. Sa verse 14, ito yung sabi ni Jesus. Sino mang nagmamataas ay ibababa. Ang nagpapakababa ay itataas. At ito yung ginawa ni Jesus Christ. Jesus Christ, who is fully God, fully man, died for all of us. And yet, in Philippians chapter 2, verse 6, ito yung sabi ni Paul. Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Gaya ni Paul at gaya ng tax collector, ito yung sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Christ Jesus came into the world to save sinners. Of this I am the foremost. Sabi ni Paul, si Jesucristo dumating sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Kapatid, ngayong tayo'y nasa Lenten season, magpakababa, magkumpisal, aminin na tayo ay makasalanan. Dahil nandyan si Jesus na ating tagapagligtas, na ating Diyos. Ngayong Lenten season at sa araw-araw, ibaba ang sarili sa harap ng Diyos, sa harap ni Jesus. Gaya ng tax collector, aminin mo, aminin natin, makasalanan ako. Pagdasal mo, pagdasal natin sa araw-araw, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Amen.